Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nakikita nyo po itong dalawang flywheel na nasa harapan ko. Pagdating sa manual transmission, dalawang klase lang ang flywheel. Isang standard na flywheel at ito pong tinatawag na dual mass flywheel. Ito po ay dalawang piraso. Ayan, ito isa lang. Ang bibigat ng mga flywheel na to kasi ito po ay para sa Toyota Innova na GD engine. Malalaki na yung flywheel. Mas malaki to doon sa mga KD engine, no? Yung ginagamit doon sa flywheel doon sa mga KD engine. Ngayon, ito namang flywheel na to, dual mass flywheel, ay para naman sa Hyundai Starex. Ang mga ganitong flywheel po ay para sa mga manual transmission lang. Kaya kung ang inyong sasakyan ay automatic transmission, hindi po kayo gagamit ng ganitong flywheel. Pero meron pa ring flywheel na nandiyan sa automatic transmission na yun naman yung kinakabitan ng torque converter. Okay. So, punta tayo dito sa dual mass flywheel. Mga kapatid, nung nagsisimula pa lang ako dito sa Autorans, meron pong nagpagawa sa akin na Nissan Navara. Naka-dual mass flywheel po yon. Karamihan po ng mga Nissan Navara ay naka-dual mass flywheel. Nung dumating po siya rito sa amin, galing na rin po sa ibang talyer, siya po ay na-top overhaul na kasi nga po, ang lakas pong mag-vibrate nung kanyang makina. Nung dumating dito, unang-una pong sinabi ko doon sa may-ari, ano po ang flywheel nyo? Sabi niya, dual mass flywheel. Sabi ko po, ang problema niyan ay flywheel. Kasi po, makikita nyo talaga pag yung pinaandar niya yung kanyang sasakyan, gumaganyan-ganyan po yung sasakyan, no? Sa minor, sa idling, talagang gumaganyan-ganyan siya. Hindi siya yung vibration na nakikreate ng makina lang. Kung halimbawa may palyado ka, sira ang isang injector mo, or may singaw ang barbula mo, ibang palyado yun ibang pagkapalya yun. Yung sa kanya, gumegewang-gewang. Kasi po, ang dual mass flywheel, dalawang magkapatong na flywheel yan. Ayan o. Tanya po, hindi ko lang ito maitayo dahil napakabigat. Pero kung tutulungan ako ni Glenn, ayan, dito ka Glenn. Sige, daan ka dyan sa gitna. Ayan, tulungan mo ako. Itayo mo ng konting ganun para makita nila itong flywheel na sinasabi ko. O, ayan. Ayan, tignan nyo po, oh. So, ito po yung galaw ng flywheel. Kung ito po ay buo, ganito lang po ang galaw niyan. Ayan. Kung buo ito. At yung galaw po na yan, dinadump niya. Halimbawa, ikinambyo mo sa primera, bigla mong binitawan yung clutch mo. Sa mga normal, sa mga standard na flywheel, medyo parang gumaganon yun, di ba? Kumakadyot yun. Dito hindi. Kasi mag-a-act itong flywheel na to, idadump niya yon para hindi bumibigla yung abante nung sasakyan. Kasi nga, pag nabigla ka ng bitaw ng clutch, sa mga standard na flywheel, mararamdaman mo na iiwan yung leg mo doon. Kasi nga, nabibigla. Dito, hindi. Kung bumigla man ang bitaw mo sa clutch, ito po ang nag-a-adjust. Idinadump niya yon yung motion na yon para hindi magkaroon ng biglang bitaw or biglang andar ng inyong sasakyan. Ngayon, mga kapatid, ito sirang-sira na. Tignan nyo. Ang laki na ng galaw niya. Hanggang doon na. Pati dito. Ayun. So, hindi na po ito normal. Talagang may problema na. Halos hindi niya na maikambyo sa primera at hindi niya talaga maikambyo sa atras. Alam niyo kung bakit? Kasi po, halos umihiwalay na itong flywheel doon sa kanyang pinapatungan. Ayan, oh, kita ba? Umihiwalay na po ito, oh. Bumibitaw na. Ayan. At nawawala na po siya doon sa sentro. Kapag nawala ito sa sentro, yung clutch lining ito. Ayan. Kapag nakaapa ka po sa clutch, itong clutch lining, hindi yan iikot. Kasi nga, bumitaw yung pressure plate mo. Pag inapakan mo yung clutch pedal mo, bibitaw yung pressure plate mo sa pagkakaipit dito, at ito, hindi iikot. Kaso ang problema, kapag po inapakan mo yung clutch, sumasabay na po ito dahil sira na nga po. Ayan, oh. Ayan, laki na naangat, oh. Kaya pag itinulak ng fork, yung ating pressure plate, hindi na po ito bumibitaw. Ikot ngayon ng ikot ito, naka-spline dito yung main drive, kaya hindi ka ngayon makapagkambyo. So ang ginagawa ngayon ng may-ari nitong Starex, para lang maiyabante niya at nadala niya rito, papatayin niya muna yung engine, ilalagay niya ngayon sa primera, yung kanyang kambyo at i-start niya, sabay yung andar na nun. Naku, napakadelikado. Baka sirain niya talaga yung transmission. Buti na lang, dinala na po dito sa amin. Yun ang problema, kapag ka nasira na po,
ang inyong dual mass flywheel. Ngayon, balik tayo doon sa unang sinabi ko sa inyo. Yung nagpagawa sa akin ng Nissan Navara D40. Umuuga-uga siyang ganon kasi po ito ay nawala na sa sentro. Nawala na po siya sa balance. Hindi unbalanced na siya. Ngayon, may nagtatanong sa akin, nung time din na yon, nung ginawa namin yung Nissan Navara na yon, sabi niya, baka daw pwedeng i-welding. Eh, yun nga ang problema. Pag winelding mo at hindi siya balanse, hindi naman magbabago yung, yung kondisyon ng andar ng makina mo. Talagang gumegewang-gewang yan. Kasi ito, unbalanced. Eh, kaya nga kinatulong ko si Glenn dito, napakabigat eh. Oh. Tayo mo nga ulit. Kaya kinatulong ko. Oh. Kaya pag ito, na-unbalance at ito yung umiikot, nako, asahan mo. Ang makina mo, gumaganyan yan. Lalo na pag mabilis, grabe. Parang makakalas na yung mga pyesa nung sasakyan na yon. Yan. Tapos yung pressure plate, Glenn. Kailangan ko ng assistant dito eh. Kasi malalaki. Okay. Ipatong mo ngayon dito. Ayan yung pressure plate niya. Okay, ganyan na lang. Sige. Mga kapatid, napakamahal nito. Yung dual mass flywheel, noong bumili ako para doon sa Nissan Navara, ang brand niya ay Look. 22,000 na yung halaga nun. Tapos bibili ka pa nitong original na pressure plate. Ito po ay para sa Starex, no? At ito naman yung kanyang original pa rin na lining. Siyempre, palit na rin lahat to. Siguro, aabot ka dito ng less than 40,000 para lang bilhin mo lahat ng pyesa na to. Yan po yung mga naka-dual mass flywheel. Kaya dito mga kapatid, kung alam mo na dual mass flywheel ang gamit mo sa iyong transmission, nako, ingatan mo yan. Kasi pag hindi mo iningatan yan, pag nakakuha ka ng driver na kung magmaneho ay ginagawang pangarera, yung sasakyan nyo, sisirain talaga tong inyong dual mass flywheel. Kasi ang nasira po dito yung spring, hawakan mo yan Glenn ha. Ang nasira dito yung spring sa pagitan nitong dalawang bakal na to. Yung dalawang plato na to, yun yung nasira. Kasi nga, kung makabitaw ng clutch, yung driver nitong Starex na to, grabe. Bara-bara yung pagmamaneho. Ayan, nasira yung dual mass flywheel. Siguro, doon sa driver na yun, dapat ganito flywheel niya eh. Oh, wala kang sisirain. Ngayon, ito, hindi po ito nare-reface. So, kaya ko naman ipinakita itong flywheel na to. Ito kasing flywheel na to, nare-reface to at isang piraso lang. Hindi katulad nito na doble yung flywheel mo. Kaya lang dito, ang hinahabol nga dito, yung magandang ride mo, yung hindi bigla-bigla yung andar kasi nga may nagdadump nung motion na yon, nung galaw na yon para hindi mabigla, ito po yun, yung dual mass flywheel. Pero hindi po ito pangmatagalan. Talagang ito po ay masisira at kapag nasira yan, palit ka na ng bago. Okay Glenn, baba mo na muna yan at dito naman tayo sa flywheel ng Innova. Ayan, flywheel ng Innova, flywheel ng Hilux, flywheel ng Hi-Ace, flywheel ng computer. Pare-parehas itong mga GD engine na yan. Okay, kung mapapansin nyo, medyo laspag din ng gamit, no? 200,000 kilometers ang tinakbo ng Innova na to. Pakita ko rin sa inyo yung kanyang pressure plate. Saka yung kanyang clutch lining. Ayan. Yung clutch lining niya, ito. Ayan. Medyo maganda pa. Makapal pa. Pero yung pressure plate niya, ito. Grabe na rin, no? Kita to, no, Deng, no? Grabe, malalim na, oh. Dito, sa issue naman, nung Innova na to, ipinagawa niya to, ang pinalitan lang, clutch lining. Hindi siya nagpalit ng kanyang pressure plate. Kaya dito sa likod nito, mapapansin nyo na talagang malalim na itong nilalapatan ng release bearing. Okay? At ito po, ang naging problema ay dragging na. Sa primera at saka sa segunda, dragging na siya. Kahit nung pinalitan nila ng bagong lining, dragging na po ito at idinamay na sinira yung kanyang differential at idinamay na sinira yung kanyang mga engine support. Kaso, nung nagpalit ng engine support, mali pa ang ipinalit na support at nagtama yung bakal sa bakal doon sa bracket na engine support at lalong dumami ang problema. Ngayon, ito po, baba mo muna to Glenn. Pakita ko sa inyo to. So, nandito ngayon yung lining nakapatong na dito sa flywheel. Ito po, pina-repaste nila noon, pero hindi nila ipina-repaste itong ibabaw. Okay? Hindi lang naman kasi isang beses nagpalit ito ng lining. So, ang nangyari po dito, nung unang-una na pina-repaste to,
Ayan. Ito lang ang kanilang pinarepace, dapat ipare-reface mo rin itong ibabaw. Ito lang ang pinarepace mo, lalong lalalim yan. Alam nyo po, pagdating sa manual transmission, lalong-lalo na sa mga ganitong pyesa, itong flywheel, saka yung clutch lining, yung mga pressure plate na yan, kapag numinipis na yung mga pyesa na to, tumitigas na po ang inyong clutch pedal. Ang pag-apak nyo sa clutch, titigas na yan. Isa po yung sa palatandaan na kapag ka tumitigas na ang inyong clutch pedal, ay numinipis na ang inyong lining, nagkakaroon na rin ng pagnipis ang inyong flywheel, at siyempre, nagkakaroon na rin ng pagnipis ang inyong pressure plate. So kapag ka numipis yun, i-add mo na lang, halimbawa 1 mm dito, kabilaan na 2 mm, tapos nagkaroon ka ng pagnipis dito na 1 mm din, dito sa flywheel, at nagkaroon ka ng pagnipis na 1 mm doon sa yung pressure plate, idagdag mo yon, bali 4 mm na yung nabawas sa'yo, malaki na yun. At kapag ganun ang nabawas, titigas na po ang clutch nyo. Kaya yan ay hinahabulan ko ng magic washer. Kasi nga po, pag nirepace yan, yung fork mo, mawawalan na siya doon sa tamang geometry niya, okay, parang lalalim siya dahil ito nga nagnipisa na dahil pinarepace ko na. Kaya hinahabulan ko yan ng magic washer para umangat yung pivot ball at umangat din yung fork. Okay, ang problema dito, kaya lalong nagkaloko-loko, pinarepace itong flywheel dito, pero hindi niya to pinarepace. Kaya ang nangyari, ito lang ang nabawasan, ito hindi nabawasan, kaya nawala siya sa kapantayan. Hindi na ngayon even yung kapal nitong flywheel dito sa ibabaw na pinapatungan ng pressure plate. Kaya ang nangyari, lumalim lalo, parang numipis din yung bagong binili mong mga pyesa. Lalo na yung clutch lining at saka yung pressure plate. Kaya dapat, kapag po kayo ay nagpa-repace ng flywheel, ulitin ko, taas ko ulit, dapat i-repace to at i-repace din to para balik ka doon sa standard na sukat niya. Kaya lang, pag ni-repace mo nga yan, mababawasan na yan ng kapal at e-epekto na yung pagnipis na yon sa pagtigas ng iyong clutch. Kaya inuulit ko po, yung magic washer, hindi po siya magic. Talagang siya inilagay natin para makompensate yung mga nababawas sa kapal ng lining mo, sa kapal nung abot mo nga ulit yung pressure plate, saka yung fork na yan. Okay. Sa kapal nito, ayan, siyempre, ninipis ka kalaunan. Kung pinampapasada mo, ayan, malalim na nga ito. Oh. So, ito, ninipis to. Kung 1 millimeter, kaya yung magic washer, dinadagdag natin yon para dito sa fork. Nandito yung pivot ball. I-adjust niya ngayon to. Ipo-forward niyang ganun. Kaya yung nawala dito, hahabulin nyo ng magic washer kasi po-forward to. So, ang mangyayari po, ganito. Ito yung ating clutch fork, kasama yung release bearing, nakapatong siya rito sa pressure plate. Kapag nagnipisa na to, kaunting-kaunti lang po yun, millimeters lang. Kapag nagnipisa na po yan, ang tendency, no, ito po ay ang magiging forma niya ay para nakaganon siya. Ayan nakaganon kasi hinabol niya to bumaba ito numipis na Ngayon, lalagyan mo yan ng magic washer para itulak niya ng konti ito. Kasi nandito yung transmission, tutulak niya ganun yan. At ngayon, pag tulak ngayon ng push rod mo dito, mas malambot yan kasi medyo nakaganyan siya Kasi pag nakaganon na, medyo mahirap nang itulak yan. Kaya tumitigas. Kaya ang tendency, pag naglagay ka ng magic washer dito sa pivot ball, tutulak ng konti ito, gaganon yan. Ngayon, pag itinulak mo to, konting motion lang, konting piga lang ng push rod ng inyong secondary clutch, ng slave, ayan, magaan po yan. Unlike yung nakaganon na siya, medyo matigas na yun. Masyado nang mabigat yung pwersa na ia-apply mo. Sa manual transmission, wastong pag-iingat din ang kailangan. Tulad nitong nangyari sa dual mass flywheel na to, yan. Bara-bara yung driver, hindi niya alam, yung flywheel na nakakabit sa kanyang transmission ay hindi siya ganun katibay dahil ito may spring lang na humahawak dito sa isang flywheel para hindi siya bumigla din, para hindi maguntugan. Kaya lang pag binibigla mo ang bitaw ng clutch mo sa mga naka-dual mass flywheel, ganyan po ang nangyari dyan. Malakas. Tapos Starex pa. Ilan ang pasahero ng Starex, napakabigat po niyan. Tapos binibigla mo ang bitaw mo, ayan na. Bakit ba naglagay ng dual mass flywheel sa Starex? Para nga yung mga nakasakay dyan, ay talagang relax na relax, hindi mo mararamdaman yung gumaganon ang ulo mo dahil nabibigla. Kaso kung yung driver mo naman pabigla-bigla din, ito ang epekto. Masisira po kagad yan.
Dito naman sa Toyota, sa Innova, nagpalit siya ng clutch assembly, pero ang pinalitan niya ito lang clutch lining. Hindi niya pina-replace itong flywheel at hindi siya nagpalit nitong pressure plate. So ang nangyari, nag-drag, no? At sinira pa niya ng tuluyan yung differential nito. Ewan ko ba naman dun sa driver nito. Alam na niyan dragging, ginamit pa ng ginamit. Ayan, nagkasira-sira ngayon. Ngayon, meron pong mga nagme-message sa akin, naku, huwag kayong magpagawa dyan kay Autorans kasi pag nagpagawa ka ng transmission doon, gusto niya lahat palit. Pwede namang gamitin pa yung pressure plate, gusto niya lahat palit. Ito po mga kapatid kapag po hindi ka nagpalit ng pressure plate at nagpalit ka ng release bearing, hindi na po akma or tugma itong labi nitong release bearing mo dito sa lumang pressure plate na may hukay na. Kaya ang nangyayari, pag hindi ka nagpalit ng pressure plate at nagpalit ka ng release bearing, ayan ang maingay. Pag umiikot yan, maririnig mo talaga yung galasgas ng ingay niyan. Kasi nga, ay hindi match yung bagong release bearing dito sa lumang pressure plate na may hukay na. Itong mga diaphragm na yan. Okay, so dapat, pagka kayo ay magpapalit ng inyong clutch assembly, hanggat maaari, palit lahat. At yung flywheel nyo, kung kinakailangan na idalhin sa machine shop para i-replace, kung wala namang problema, kung maliit lang ang kailangang ayusin, kailangang bawasin, alam naman ng machine shop yan. Hindi niya yan kakapalan ang i-replace yan. At safe pa rin, nandoon pa rin sa standard na sukat ang inyong flywheel at hindi naman po yan magkakaroon ng problema. So yun po mga kapatid, dual mass flywheel at standard na flywheel, both ay kailangan maingat ang driver. Pag hindi maingat ang driver, naku po, ito ang magiging problema nyo. Gastos ng malaki. Dito po sa Toyota, kapag original ang bibili nyo, umaabot din kayo ng almost 20,000 pesos sa parts pa lang. Dito naman, sa mga naka-dual mass flywheel, kung halimbawa, ang bibilin mo lang ay itong dual mass flywheel at hindi ka magpapalit ng mga pyesa na to, siyempre, magdadrag din yan. Magkakaroon din ng problema. At iyon ang sisira sa bago mong dual mass flywheel. At yung mga naka-dual mass flywheel, pag naramdaman nyo na yung sasakyan nyo, medyo gumegewang-gewang na yan, di ba? Parang nagsasayaw, nagsiswing. Oh, mga kapatid, pacheck nyo kagad ang inyong dual mass flywheel. Baka yan na po ang may problema. Kanina, ay pinakita ko dun sa video, kinuhanan ko nung salina namin ng 1 litrong tubig. Itong catalytic converter, no? Nung Fortuner na yon, talagang barado sa dumi. Ngayon, ang issue ng Fortuner na yon, na parimap na po yon, nalinis na yung intake manifold, lahat nagawa na namin, pati yung mga injectors, nakalibrate na namin, nandun pa rin po yung low power. Nagba-back pressure na kasi yung exhaust gas, at bumabalik na sa makina dahil barado po yung catalytic converter. Baradong-barado na siya ng carbon. Ng mga particulate matters. Pakita mo nga, Jamie, yung ano. Oh. So, ngayon, eto na po siya. Ayan. Nalinis na rin namin to ng kaunti, pero barado pa rin dahil kapag isinali namin yung tubig, pakita mo nga, salin natin yung tubig. Dito natin simulan. Yan. Ayan. Hindi rin talaga siya nagpi-free flow. Dapat kasi nagpi-free flow siya. Ngayon, medyo malakas na yung tulo ng tubig. Kanina kasi, halos wala talaga pag binuhusan mo. May video ako noon, nawala lang yung sounds ng aking microphone. So this time, maganda na yung labas ng tubig at siguro gamitan mo pa to nung high pressure pero wag masyadong malakas. Ang paglilinis po ng catalytic converter, wag nyo kagad babanatan ng mga pressure washer na malakas kasi masisira po ito. Ito tulad nito. Na-damage ng konti. Ngayon sabi niya, nalinis na raw niya yung catalytic converter, kaya hindi ko na to kinalas nung nakaraang ginawa namin. Pero hindi nga maging maayos, low power pa rin, kaya nag-decide kami ni Rudy na kalasin tong catalytic converter para makita namin kung talagang malinis. Pero hindi po pala malinis, marumi talaga. Ayan, tignan nyo po yung video na yan. Nung unang binaklas namin ni Rudy ito, talagang baradong-barado. Tapos nilagyan namin itong ating degreaser, no? 2 degreaser yung nagamit namin para lumambot talaga yung dumi sa loob.
So since ngayon malambot na, nagpi-free flow na ngayon yung tubig. So ulitin natin, ilagay pa natin to. Itong na to, yung yung sa degreaser, ulitin natin to. Yan. Okay, shake. Gamitan nyo ng degreaser, yan. Kung meron. Para talagang lumambot yung mga karbon. Kasi kung titirahin nyo kagad ng high pressure na tubig yan, masisira talaga yung catalytic converter. Sige, buhos mo na rito. Ayan. Sobrang itim. Yung carbon na naipon dito sa catcon, ayan. Lumambot na. Okay, pwede na nating anuhin yan. Tapos tirahin mo na to ng ng high pressure, pero wag yung matulis. Kailangan yung hindi matulis ang ang tubig, yung sobrang lakas ng pressure nun. Okay mga kapatid, malapit nang umuwi itong off-road vehicle na to na ginawa ni Autorans. Ito, kinabit na namin yung SR Performance Extreme Lift Jack. Bakit kailangan na merong ganitong klaseng jack? Kasi po, hindi ito kaya nung mga simpleng crocodile jack dahil maiksi yun. Binibili po namin ito sa SR Performance, diyan po kay Miss Patricia Sales. Mga kapatid, napakahirap pong maging vlogger na mekaniko pa. Tignan nyo, ayan Tapos sumusuot pa ako sa ilalim. Kaya lang siyempre, paghaharap ako sa inyo, kailangan kahit paano tayo po ay presentable. Sana po mga kapatid, kung nakakatulong sa inyo itong mga vlogs ko, paki-like naman po at paki-share na rin po ang aking mga videos. Sana rin po mag-subscribe po kayo sa aking channel. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.